Magandang umaga sa inyong lahat, magandang hapon kung nasan man kayo ngayon. Isang mabilisang pasilip sa mga headlines. Kamusta na ba ang mga Unitics? Ay, nako. Okay, ano po natin yung pahayag po ni Senador Amy Marcos tungkol sa in and out sa ospital. Sino kaya yon? Bakit mahalaga ang transparency sa kalusugan ng isang leader? Let us talk about the Constitution versus privacy. Sabi ni Senador Amy, iwasan ay mag-step lang po tayo sa facts. Lahat po ng mga sinasabi natin ngayon ay according to Senator Amy, what was said and versus what is happening. Okay, mga kababayan, tignan natin ang kaso ni Jason sa bailable. Bakit? Dahil sa batas, hanggat hindi napapatunayan ng sala, ang kalayaan ay karapatan. Si Jason ay veterano sa media. Ang kanyang mga banat ay bahagi ng ating demokrasya. Kung bawat matalas na opinyon ay ahantong sa rehas, nasan na ang free speech? Sa dami ng stress sa balita, kailangan natin ng focus. Check nyo itong focus and memory supplement sa Shopee link natin para laging alerto sa diskurso, mga kaibigan. Speaking of Joel Chua, nag-post ng dasal sa FB. Bakit ngayon, sa gitna ng investigasyon at political tension, biglang naging madasalin ng ating opisyal? Prayer is personal, but when it is posted for the algorithms, it becomes political optics. Is this a shield against criticism? Let's look at his track record instead of his status updates. Para hindi uminit ang ulo sa politika, magkape muna. Highly recommended itong portable espresso maker mula sa Lazada. Perfect para sa mga OFWs na laging on the go. Okay, mga kaibigan, para hindi po tayo malinlang, talagang dapat i-secure ang inyong gadgets. Check the anti-blue light screen protectors and high-speed power banks sa description. Essential for staying connected sa laban. O mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Bago tayo magtapos, mga kababayan, pag-isipan natin ito ng malalim. Bakit parang laging kailangan i-manage ang impormasyon na lumalabas sa atin? Kay Jenny Sonsa, hindi natin sinasabing perpekto siya. Pero sa mata ng batas, bailable ang kaso. Bakit? Dahil ganyan ang sistema. Pero ang tanong, ganyan din ba kabilis ang gulong ng katarungan? Para sa ordinaryong Pilipino, we support the process. But we also question the timing. Isang veteranong mamamahayag biglang nakasuhan. Mapapaisip ka talaga kung ito ba ay hustisya o pagpapatahimik. At itong si Representative Joel Chua naman, alam nyo, wala namang masama sa pagdarasal. In katunayan, kailangan natin yan. Pero bilang mga woke na tagapanood ng channel na ito, we have to ask, is it a prayer of faith or a prayer for fame? Sa gitna ng political storm, ang FB wall ng isang politiko ay nagiging altar. Pero ang taong bayan, hindi lang naman dasal ang hinihingi, kundi gawa, katotohanan at pananagutan. Kaya nga, sabi ko sa inyo, kailangan nyo nitong noise cancelling earbuds na nasa link natin sa Salora. Bakit? Para sa gitna ng ingay, ng propaganda at prayer post na may halong politika, ang maririnig nyo lang ay ang boses ng katotohanan at ang malinaw na pagsusuri natin dito sa #WalkWithLan. Huwag hayaang malunod ang utak nyo sa soundbites na walang saysay. Para sa mga kabataang nakikinig, gamitin ang inyong critical thinking. Sa aming mga bayaning OFW, kayo ang backbone ng ekonomiya. Huwag nyong hayaang gawing gatasan lang ang inyong boto at suporta. Laging tandaan mga kaibigan, ang tunay na matalino, hindi lang basta naniniwala dahil trending. Ang tunay na matalino, nagtatanong dahil may pakialam. At dito sa channel natin, bawal ang pikit mata, bawal ang sunod-sunuran. Alam nyo mga kababayan, bago tayo tuluyang magpaalam para sa gabing ito, may gusto lang akong iwan sa inyo. Napapansin nyo ba, tuwing may malalaking issue, maging kalusugan man ng Pangulo, pagkakulong ng mga kritiko, o biglang
pagpapakita ng pagiging reliyoso ng mga opisyal. Lagi tayong binabaha ng impormasyon. Isang tsunami ng content na minsan ay nakakalito na. Okay, bakit ko ba ginagawa ito? Bakit tayo nandito sa hashtag #WalkWithLan? Hindi lang ito para sa views. Ginagawa natin ito dahil sa impormasyon at kapangyarihan. Katulad nitong high-speed power bank na nasa link natin sa Shopee, kailangan natin ng backup na lakas para hindi tayo madrain sa gitna ng laban. Ganon din ang kaalaman. Kung wala kayong backup na tamang impormasyon, madali kayong ma-off sa usapan. Madali kayong mapapaniwala sa mga clickbait na walang laman. Sa ating mga OFW sa UAE, sa Canada, sa US, alam ko ang hirap nyo dyan. Pagod kayo sa trabaho, tapos pagbukas nyo ng social media, puro bangayan. Kaya dito, sinusubukan natin gawing intelektual at may sustansya ang diskurso. Hindi tayo basta-basta sumisigaw, tayo ay nag-aanalisa. At sa mga kabataan, sa mga kapwa ko estudyante na nakatutok, kayo ang magmamana ng bansang ito. Kung ngayon pa lang ay hinahayaan na nating baluktutin ang katotohanan dahil lang sa takot sa cyber libel o dahil sa ganda ng graphics ng kabilang kampo, ano na lang ang ititira natin sa susunod na henerasyon? Kaya nga, napakahalaga ng pagsuporta ninyo. Yung 100,000 subscribers goal natin, magto 21,000 subscribers na po tayo. Hindi lang yan numero. Milestone yan ng isang komunidad na gising. Isang komunidad na hindi kayang bilihin ng trolls. Ang bawat join nyo sa membership ay bala natin para mas mapaganda pa ang ating research, mas mapatalas ang ating script, at mas malayo ang marating ng ating boses. Huwag kayong bibitiw. Sa gitna ng kadiliman, tayo ang magsisilbing liwanag. Hindi man tayo kasing yaman ng malalaking media outlets. Tayo naman ay may pinakamahalagang armas, ang inyong tiwala at ang ating paninindigan para sa bayan, mga kaibigan. Isang paalala, maging mapanuri, maging matapang, at higit sa lahat, maging Pilipino na may dangal. Eto na Eto na ang real talk, mga kababayan. Napansin niyo ba ang disclaimer ni Senador Amy Marcos? Bakit ito bukang bibig nila ngayon? Simple lang, sa panahon natin, ang katotohanan ay madalas lagyan ng gag order. Bilang mga netizens, kailangan maging matalino tayo. Hindi tayo pwedeng basta-basta bumanat ng walang resibo. Ang cyber libel ay ginagamit na panakot para sa mga tulad nating nagtatanong ay manahimik na lang sa isang tabi. Pero dito sa hashtag #WalkWithLan, tinuturuan natin ang isa't isa na maging legally literate. We criticize the action, not the person. We analyze the policy, not the personality. Kaya kailangan natin maging komportable sa paggawa ng research. Katulad nitong ergonomic laptop stand na makikita nyo sa Lazada link natin. Kung maghapon kayong nagbabasa ng mga court records ni Jay Sonsa o tinitignan ang voting record ni Joel Chua, kailangan nyo ng tamang setup para hindi lang likod nyo ang matibay, kundi pati ang inyong argumento. Napapansin nyo ba ang pattern? Kapag may issue sa kalusugan ng ang isang leader, laging may noise na lumalabas sa kabilang panig para tabunan ang usapin. It's a classic political diversion. Habang nakatutok tayo sa mga prayer posts sa FB, baka may mga batas na naipasa na o may mga desisyon na gagawa na, hindi natin napapansin. Mga kababayan, lalo na sa ating mga OFWs na malayo sa pamilya, ang social media ang inyong bintana sa Pilipinas. Oops! Siguradihin nating malinis ang bintanang yan. Huwag nating hayaang mapuno ito ng dumi ng fake news at manipulasyon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang ating 100,000 journey. Gusto nating patunayan ng algorithm of truth ay mas malakas kaysa sa algorithm of lies. Na ang mga Pilipino ay hindi lang basta mahilig sa chismis, kundi gutom sa diskursong may saysay. Kaya bago tayo mag-wrap up, tanungin natin ang sarili. Ano ang bangko sa katotohanan ngayong araw nito? Simple lang, mag-share ng tamang impormasyon, mag-comment ng may respeto at huwag magpadala sa emosyon. Hanggang dito na lang po, mga kaibigan, mabuhay po ang Pilipinas.